Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga bayan. Alam niyo ba na dalawang congressman yung nagbabakbakan ngayon mga bayan sapagkat ibinulgar po o binuking po nitong si Libeste, itong si Terry Redon na mayroon pala itong insertion na nagkakahalagang 150 million doon po sa Pasakaw, Camarines Sur, mga bayan. Kaya nagagalit po itong si Terry Redon dito po kay Libeste kung bakit ngayon lamang po inilabas o ngayon lamang isinapubliko itong insertion niya. Sapagkat ito po ay galing pala yung impormasyon o yung files pong ito na galing kay Leandro ay galing din ito doon po sa pumanaw na si Jose Cabral, mga bayan, na itong si Jose Cabral nung nabubuhay pa daw ay may ibinigay po na files dito po kay Libeste na doon sa files na yun, mga bayan, ay nakasulat po yung mga pangalan ng mga congressman na mayroon pong kinalaman o yung mga nabigyan po ng nitong si Jose Cabral, mga bayan. Kagaya po nitong si Terry Redon, pinangalanan na po pinangalanan po ni Libeste na itong si Terry Redon ay mayroon pong 150 million na insertion doon po sa Pamplona, Pasakaw, Camarines Sur, mga bayan. So ngayon ay babasahin ko po sa inyo ito pong post ng ang balita ngayon, mga bayan. Ito po yung nilalaman. Party list Terry Redon ibinulgar na may insertion matapos ang hamon na ilabas ang listahan. Bago pa man ang hayagang pagbubunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste, nauna ng hinamon ni Bicol Party List o Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na ilabas niya ng buo ang listahan ng umano'y insertions sa 2025 Department of Public Works and Highways or DPWH budget. So ngayon na nilabas na at pinangalanan nga itong si Terry Redon, bakit nagagalit itong si Terry Redon? Gayong siya yung nanghamon dito kay Libeste na ilabas yung mga pangalan na kasama nga siya doon sa pinangalanan na nakatanggap po ng insertion budget ng DPWH, mga bayan. Sa kanyang pahayag, tahasang question ni Redon ang timing ng pagbabanggit ni Libeste ng listahan. Ito po yung sabi ni Redon, bakit ngayon lang binabanggit ang listahang ito? Ngayong patay na ang nag-iisang maaring makapagpatunay ng authenticity ng kanyang dokumento, mga bayan. Kasunod nito, iginiit pa ni Redon na walang dahilan para ipagpaliban ang paglalabas ng mga dokumento kung tunay umanong may hawak si Libeste na ebidensya mula sa opisina ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, marapat na ilabas na ito sa pinakamaagang panahon. Hindi niya kailangan ng abiso mula sa Kongreso o kay DPWH Secretary Vince Dizon para gawin ito, sabi ni Redon. Ilang sandali lamang matapos ang naturang hamon sa isang panayam kay Ted Pailon, ipinaliwanag ni Libeste kung bakit pinili na niyang magbanggit ng pangalan at detalye. Ayon sa kongresista, may isa umano siyang kasamahan sa Kongreso. Nako. May isang kasamahan sa Kongreso na nagtulak sa kanya na isa publiko ang listahan. May isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsasabi, bakit hindi na lang ni Leandro isa publiko ang listahan. Inamin ni Libeste na nauna niyang iniiwasan ang pagbabanggit ng mga pangalan upang hindi makabangga ang marami. Banggit ko na kanina, pero yung isa sa ayoko naman na magalit sa akin, yung mga Kongreso. Sabi ni itong si Libeste na baka magalit yung kanyang mga kasamahan, may makabangga siyang mga kasamahan sa Kongreso. Yun po yung iniiwasan niya, kung kaya hindi niya muna binanggit yung pangalan.
So inamin ni Lebeste na nauna niyang iniwasan yung pagbabanggit ng mga pangalan upang hindi magkabangga ang marami. Ngunit dahil sa panawagan mismo ni Redon, dahil sa paghahamon ni Redon, ay napilitan itong si Lebeste na pangalanan itong mga kongresista. So nabigla itong si Redon na kasama pala siya doon sa mga pinangalanan nitong si Lebeste na bayan. Ngunit dahil sa panawagan mismo na Redon, sinabi ni Lebeste na napilitan siyang magbigay ng konkretong halimbawa. Pero dahil siya ay nanawagan na sa publiko, pwede kong banggitin ang insertions. Dito na binanggit ni Lebeste ang Bicol Saro Parteles bilang may kaugnayan sa mga proyekto. So nabigla, na-shock itong si Redon na hindi niya siguro inaasahan na mababanggitan yung kanyang pangalan. Kaya pwede hamon siya, malakas yung loob niya na hinamon talaga itong si Lebeste na pangalanan yung mga kongresista. So napangalanan po siya. Ito po ay si Bicol Saro Parteles Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Parteles po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Nako. Ayan. Shout out sa mga taga Camarines Sur, mga Pamplona, mga Bicolano. Ayon sa kanya, ang naturang halaga ay binubuo ng dalawang line items na tig 75 million at kapwa napunta sa iisang kontraktor. Ito pong dalawang line items ay mayroong 75 pesos each were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, yung pangalan ng kampanya, unang kumpanya. Dagdag pa ni Lebeste, halos dikit sa approved budget ang winning bid. At a winning bid price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget in the same company. Bicol Gold Rock has cornered the majority of projects like this in this area. Just to give that one little example. Paglilinaw at hamon pa sa verifikasyon sa panayam nilinaw rin at ito'y binigyan din ni Ted Pailon na hindi pa nakaupo si Redon noong naipasok ang naturang insertions. Sumang-ayon na dito si Lebeste at iginiit na ang tinutukoy ay ang Parteles Group, hindi si Redon bilang individual. Bukas din umano ang usapin sa masusing pagsusuri. Pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Parteles ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camarines Sur at pwede nating tignan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Parteles sa Bicol Gold Rock na kontraktor. So talagang nabuking, nabuking itong Parteles na kinabibilangan o pinangungunahan nitong si Terry Redon, yung Bicol Saro Parteles, na mayroon umanong 150 million insertion or budget para po sa mula sa DPWH mga bayan. So abangan po natin kung ano po yung kahihinatnan nitong banggaan ni Lebeste at nitong si Terry Redon mga bayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito muna yung ating balita. Magandang gabi po sa ating lahat.